Hello po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood saan sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So ngayong araw guys, magbibigay tayo ng ating reaction, opinion at point of view dito po sa mga mainit pa rin na balitaktakan dito sa community ng Team Guapa, Batalero Family, Beyonce versus Kalingap at sa mga Kalingap supporters. No? So, pasensya na dahil sobrang busy talaga tayo dahil wala tayong time na mag-live, no? Pero eto nga guys, reaction muna tayo. So, doon sa live ni Kuya Bal, sabi niya doon, there's no such things na paalam kasi daw si Beyonce lang naman ang kanilang beneficiary, no? At naambunan lang daw ang buong pamilya ng mga blessings na natatanggap ni Beyonce galing dito sa sponsors ng Kalingap. Okay? Ang sakit guys, no? Ang sakit isipin na parang lumalabas na wala kayong pakialam dito sa magulang. Parang lumalabas na parang wala kayong respeto dito sa magulang. Parang lumalabas na tinatanggalan nyo ng karapatan at binabypass ninyo ang pagiging magulang ni Beyonce, no? So ngayon, babawiin daw yung bahay kung magpapaalam or aalis na, no? Kasi itong bahay daw is nakapangalan sa Kalingap Foundation, no? So napakalaking usapin nito guys kasi ang lupa bigay ng sponsors nakapangalan sa tatay ni Beyonce. Ang bahay is from solicited, no, amount from the sponsors. Hindi lang po isa, dalawa ang sponsors at marami, no, marami ang nag-ambag-ambag dyan. Ngayon, ang bahay nakapangalan sa Kalingap Foundation. Pero alam nyo guys, kung sa usapin talaga sa tawag dito, sa usaping real property or sa lupa guys, no, walang magagawa ang may-ari ng bahay once na ang may-ari na ng lupa ang magpapaalis. Didemolish talaga yan. Kahit hanggang third floor pa yung pinatayo mong bahay dyan, kung hindi sa'yo yung lupa, may karapatan ang may-ari ng lupa na ipademolish yung bahay. Unless meron kayong mutual agreement na ibenta ng may-ari ng bahay benta ng may-ari ng bahay doon sa may-ari ng lupa para kanya na lahat, or ibenta ng may-ari ng lupa doon sa may-ari ng bahay. Depende po yan sa case-to-case basis. Pero dito kasi, ang pinag-usapan dito, charity works. Okay? Charity works, guys. No? So, ang masakit dito, yung napakasakit Kuya Eddie talaga, guys, yung laban bawi. No? Yung pinigay mo, babawiin mo. Kasi, speaking of tulong, speaking of charity, di ba? Nag-charity works ka, intention mo is tumulong. Once na binigay mo na yan, hindi mo na yan pag-aari, no? Unless kung ang sinasabi ay ipahiram or ipatira, no? Patirahin lang kayo dyan. Pero once na binigay, bigay na yan guys, no? So, hindi ko talaga maintindihan dito sa Kalingap kung ano talaga meron sa kanila guys. Alam nyo, maano dito eh. Malaking, mahabang usapin to guys, no? Lalo na kung yung ibang mga sponsors ay panig dito sa Kalingap. Yung ibang mga sponsors dyan sa bahay na yan ay panig dito sa Batalero Family. So, sila yung susumpukan dito. Hanggang sa dumating sa punto na may mga patulfo-tulfo na silang pinag-uusapan. No? So, alam nyo, no, nung time na in-scout ninyo si Beyonce, ang intention nyo is tulungan, no? Supposed to be, sabi ko nga, mission accomplished na kayo kay Beyonce, natulungan nyo na, napabahayan nyo na, nabigyan nyo na ng puhunan para sa panibagong panimula, no? Dapat mission accomplished na, bitawan nyo na at maghanap na kayo ng ibang mga matutulungan. Pero bakit hindi mabitaw-bitawan ng Kalingap? Kasi nagagamit pa nila si Beyonce dito sa pinagkikitaan nila. No? Alam niyo, pag umalis man si Beyonce o pamilya Batalero sa Kalingap, desisyon nila yon, choice nila yon, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, no? Lahat tayo may karapatan, no? Lahat tayo may kalayaan na pumili kung saan po tayo magiging masaya, kung saan tayo susuporta. Ang tanong ko lang diyan sa Kalingap, nung time ba na naging beneficiary niyo si Beyonce, meron ba kayong written agreement na once na maging beneficiary niyo si Beyonce, kailangan exclusive lang sa Kalingap? Kailangan walang ibang tutulong, walang ibang magbablog, no? Kasi ang lumalabas kasi ngayon, parang inaari ninyo si Beyonce, no? Parang feeling ninyo, pag-aari nyo yung tao na kayo yung may karapatan na humawak ng manibela ng buhay nila, no? Tinatanggalan nyo nga ng karapatan yung magulang eh.
Pero kung isipin, nung time na naging beneficiary yung si Beyonce, kanino ba kayo nagpaalam? Di ba sa magulang? Nung time na naging beneficiary nyo si Beyonce, sinabi nyo ba sa magulang na, Nay, itong anak ninyo ay tutulungan namin, pero kailangan, namin to, no? Ipaviral namin para kumita din kami, no? Wala kayong ganyang klaseng agreement, di ba? Nagpaalam ba kayo, Nay, Tay, tutulungan namin yung anak mo, pero kailangan ibigyan namin ng love team to para kumita din kami, no? May ganun ba agreement? No, wala. So, syempre, no, ang pamilya mahirap, tinutulungan. So, masaya sila kasi tumatanggap sila ng tulong. Kahit na in-expose yung buhay nila sa buong mundo, okay lang kasi natutulungan sila. Pero dumating dito sa punto na napabahayan, no? Natulungan, gumanda yung buhay, pero yurak-yurakan naman yung pagkatao nila, no? Dinudurog-durog naman sila, sinusumbatan naman sila. Ang pangit pa dito, minsan yung mga taong wala na itulong, yun pa yung nanunumbat, no? Tapos kiniklaim yung credits ng mga tao na hindi naman talaga sila yung totoong tumutulong, no? May mga tao dyan na naging tulay, tumutulong, pero habang tumutulong, pinakikitaan nila. So, guys, no? Ang sakit. Tapos sabihin nila, si Beyonce lang naman yung beneficiary namin. So, kung si Beyonce lang pala yung beneficiary ninyo, bakit nyo binablog pati magulang? Bakit nyo binablog pati yung mga kapatid? Dapat kung si Beyonce lang pala yung beneficiary nyo, dapat si Beyonce lang yung binablog ninyo. Pero sinasama nyo yung magulang, tapos ngayon, nagpaalam yung magulang na ayaw na nilang mapablog kasi magulo na yung buhay nila, nababas na sila, nababastos, no, nadudurog na sila. Sabihin niyo walang karapatan ng magulang na magpaalam. My goodness! So, ibig sabihin, tinatanggalan nyo ng karapatan yung magulang dito sa anak nila at kayo na yung may karapatan dito sa anak nila. Kayo na yung magdesisyon para sa anak nila, no? Kahit anuman ang mangyari, no? Baliktarin man ang mundo, anak pa rin nila yan, at magulang pa rin sila ni Beyonce. At the end of the day, pamilya pa rin ang pipiliin ni Beyonce. Kahit anong mangyari, pamilya pa rin ang magtutulungan at magsama-sama. Ngayon, pag umalis si Beyonce dyan, sabihin niyo dapat hindi mapablog. Mayroon pa kayong written agreement na bago nyo maging beneficiary. Alam nyo guys, dito lang ako sa Kalingap nakakakita na tumutulong sila pero may kondisyon. Tumutulong sila pero may mga rules ka na dapat sundin. Tumutulong sila pero dapat maging exclusive ka sa kanila na parang pag-aari ka na nila. Tumutulong sila pero pag nakagawa ka ng pag nagkakaroon ng problema, babawiin yung tulong. Saan banda yung charity na tinatawag dyan? Like for example guys, no, hindi ko naman hinihingi, no, pero if ever, kasi dati ganyan nung nagkaroon ng gulo ang Danjoy, sabihin ng mga taga-Beyonce, wag nyo ibaris ang EDSA kasi kami dito, ganito, okay lang sa inyo, lahat-lahat, naging bulag, naging bingi, naging pipi kayo. Ngayon, nangyari ito sa EDSA. Yung mga taga-Jomcar, mga taga-Mikris yan, bulag, pipi at bingi yan sila sa katotohanan. No, example, pag nagkaroon ng problema sa Jomcar, sasabihin na naman ni Kuya Bal, si Carla lang yung beneficiary namin. No? Naambunan lang yung pamilya ni Carla dito sa Blessings. Pero kung naalala ninyo, anytime pwede nilang puntahan ang pamilya, interviewin, i-vlog. Kahit na si nanay, doon, sino ang pangalan ni nanay ni Carla? Wala sa mood, no? May mga ginagawa, hindi natin alam. Nung nakaraan, nabas siya kasi hindi daw siya umaharap kay Kuya Bal. Malay mo, walang bra yung tao, no? Bigla na lang pumunta si Kuya Bal doon, iba-vlog niya, interviewin niya. Malay mo, nakapambahay lang yun, walang bra yun. Yun, naharap sa camera. No? Kasi natin nalala nyo, nabas yun. So ngayon sabihin niyo, si Carla lang yung beneficiary namin. Pero bakit ini-involve ninyo yung magulang sa interview, sa vlog? Ini-expose nyo sa buong mundo yung mga magulang. Pinagkikitaan ninyo kasi every vlog kumikita kayo dyan. Pinagkikitaan nyo yung buong pamilya. Tapos at the end of the day, pag nagkagulo, sabihin ninyo, si Carla lang or si Beyonce lang yung beneficiary namin. Naambunan lang yung magulang. My goodness, ang sakit. No, ang sakit. No, na parang dahil ba kumikita ang anak? Dahil ba kumikita ang anak, wala na karapatan yung magulang? Dahil naambunan? Kung meron man pong mga benefits ang mga anak, magulang po ang unang makaka-enjoy niyan. Kasi pamilya yan Alam nga naman, sabihin natin na kumikita si Beyonce, uunahin niya pa munang bigyan ng enjoyment at magandang buhay yung ibang tao. Of course, pamilya niya. Same lang din yan sa inyo dyan sa Kalingap.
Gumanda yung buhay ni Kalinga Prab. O sino mag-i-enjoy niyan? Eh di syempre kayo din. 'Di ba? Ganun lang 'yun, guys. No? Huwag tayong masyadong defensive, no? Isipin natin ng ilang beses yung mga salita na lumalabas sa bibig natin, especially kay Kuya Bal, founder ka ng isang charity foundation. Tapos ganyan yung mga lumalabas sa bibig mo. Imbes na ikaw yung pumagitna at mag-mediate sa gulo, ang nangyayari ikaw yung nagsisindi ng apoy para lumiyab yung gulo. Napapansin mo ba? Dapat ikaw yung mag-explain, no? The way na mag-explain ka, yung maintindihan ng both sides, na kumalma yung both sides, hindi yung magsasalita ka dyan tapos nagsisindi ka ng apoy para lumiyab yung dalawang partido. Ngayon, mababawi mo ba yung mga sinasabi mo? No? Babawi mo ba yan? Yung mga supporters may kanya-kanya ng opinion, mas maano pa, no? Mas matapang pa yung mga supporters, guys, magbitiw ng mga salita, no? Ang sasakit. Diyos ko, guys, no? Kung ako man din, kung ako lang talaga sa lugar ng magulang ni Beyonce, iwanan ko talaga yung bahay, guys. Hindi ako titira dyan. Kung habang buhay susumpatan ako, almusal, tanghali, hapunan, may midnight snack pa na pang manunumbat, pambabastos, paninira pa, pagmumura or whatsoever. Ang sasakit ng mga binibitawan yung salita. Alalahanin ninyo, kung nagkaroon man si Beyonce ng ganyan kaganda na buhay, pinaghirapan niya yan. Pinagtrabahuhan niya yan. Hindi po umupo lang si Beyonce or mga magulang niya dyan sa bahay nila para bigyan ng ganyan. Pinagtrabahuhan ni Beyonce yan. Ginamit niyo si Beyonce. Ginatasan ng buong community. Pinagkikitaan ng buong community. Pati magulang sinasama sa vlog, in-interview. Kinukontent niyo yung magulang, Kinokontent nyo pa nga, magulang, pati yung mga kapatid, kinokontent ninyo. Tapos sabihin ninyo, si Beyonce lang yung beneficiary nyo. Buong pamilya beneficiary kasi nung time na in-scout mo si Beyonce, involved ang buong pamilya sa mga charity vlogs ninyo, sa mga content ninyo. Kaya wag yung sabihin na si Beyonce lang yung beneficiary ninyo, napakinabangan ninyo ang buong pamilya sa content ninyo, hindi lang isa, dalawa, buong community. In-expose nyo yung mga mukha ng pamilya, kinokontent nyo buong pamilya, tapos ngayon sabihin nyo si Beyonce lang yung beneficiary nyo, kahit pa paano, deserve ng pamilya kung anong meron sila ngayon kasi, minarket nyo sila sa buong mundo. Ginawa nyong puhunan ang buhay ng pamilya na yan. Ginawa ninyong collateral ang kahirapan ng pamilya na yan. In-expose nyo sa buong mundo para pagkikitaan. So kung ano man po meron sila ngayon, deserve nila yan. Deserve nila dyan. At dapat magpasalamat pa kayo. Dahil sa kahirapan ng buhay ng pamilya ni Beyonce, kumita kayo, pumaldo-paldo kayo, buong community. No? Kaya kung gumanda man yung buhay nila, deserve nila yan. Gumanda nga buhay ng iba dyan na nagko-content lang. How much more? How much more ang pamilya ni Beyonce na sila mismo ang na-expose sa buong mundo. Sila mismo, wala na silang privacy kung naisipin nyo. Kung gumanda man yung buhay nila ngayon, kapalit ng privacy nila yan. Kapalit ng dignidad nila yan. Wala na. Hinubaran na sila ng buong mundo. Hinubaran na sila dito sa mga lahat ng mga vloggers. Kinontent na sila lahat-lahat. So ngayon, deserve nila kung anong meron sila dyan. Gumanda nga buhay ng ibang mga reactor dyan, ng mga vlogger dyan, sa pagkukontent. Tapos ngayon susumbatan mo yung pamilya Batalero. May karapatan din na manumbat ang pamilya Batalero kung tutuusin. Ang sasama ng ugali ninyo, ganyan ba ang bisyon-bisyon ng Kalingap? Laban, bawi, panumbat, magbitiw ng mga masasakit na salita na feeling mo kayo lang yung nakatulong, mas natulungan kayo ng beneficiary ninyo. At bilang charity vlogger, dapat ang mission nyo is tumulong lang. Tumulong lang pag natulungan na, tama na, no? Pero ang ginawa nyong pagkikitaan, no? Ginawa ninyong pagkikitaan, ginawa nyong gatasan yung mga beneficiary nyo. Kaya malaking question mark yan Bakit kailangan iba-viral ang isang beneficiary? No? Kung tulong lang naman talaga ang gusto ninyo, no? Pwede namang i-vlog ninyo, tulungan ninyo, no? Kung may mga sponsor, ihatid nyo doon yung tulong doon. Pero bakit kailangan ipa-viral? Bakit kailangan pasikatin? Bakit kailangan bigyan ng love team? Para kumita kayo. Kasi ang lumalabas dito, negosyo na yung ginagawa ninyo dyan sa pagtulong.
tumutulong kayo pero kailangan kumita kayo, kailangan pagkikitaan ninyo. So, hindi lang kayo ang nakatulong sa beneficiary, nakatulong din yung beneficiary sa inyo. Ginawa nyong negosyo ang pag-charity ninyo. That's the truth and nothing but the truth. Mantakin nyo yan. Bukod sa kumikita kayo, nakakatanggap pa kayo sa mga sponsors, gamit-gamit itong beneficiary na to. Ang mga beneficiary, nagtatrabaho sila, tumatanggap sila galing sa sponsors. Pero kayo, kumikita na kayo, nakakatanggap pa kayo sa sponsors, gamit na gamit nyo pa itong beneficiary ninyo. Hindi nyo nga may pagtanggol? Hinayaan nyo nga na, lapain siya ng mga bashers. Kita mo niya si July Ponil, a day before ng flight to Korea, alam na niya, nagkasakit si Beyonce. Pero kailan niya sinabi na may hawak siya, nagpapatunay, nagpa-doktor si Beyonce, day after nung nasa Korea na sila. Di ba? So, saan dyan yung protection na sinasabi ninyo? Na proteksyonan nyo yung mga beneficiary ninyo? Wala, no? Ang nangyari, ginawa nyo talagang pagkikitaan, para may makontent kayo, para may mapag-usapan. Pero hindi nyo alam ano ang magiging epekto niyan sa beneficiary ninyo. O ngayon, pag napituan yung mental health ni Beyonce, pag nasiraan ng ulo yan, pag nagkaroon ng depression yan, do you think worth it lahat ng naitulong ninyo? Worth it lahat ng naitulong ninyo? Kapalit na magandang buhay, magandang bahay, nasira yung mental health ng bata. Worth it? No? So, isip-isip kayo. There's no such things. Paalam. Parang linya ko yan eh. Nung nakaraan, sabi ko kay Kalinga Prab, there's no such things. Leave us alone. Kasi social media to. Ngayon sabihin ni Kuya Bal, there's no such things. Paalam. Dahil si Beyonce lang daw yung beneficiary nila at naambunan lang daw yung mga magulang at pamilya. So meaning to say, pag-aari yung si Beyonce. Kayo ang magdesisyon, kayo ang may karapatan. Yung magulang wala na. Binabypass nyo na. Binabypass nyo na yung pagiging magulang ng nanay at tatay ni Beyonce. Porket nakatulong kayo, feeling nyo, nabili nyo na lahat, pati kaluluwa nila. My goodness. A big disappointment ang nangyayari ngayon sa Kalingap, guys. No? And, sad to say, galing mismo sa bunganga ng founder ang mga salita na hindi karapat-dapat sabihin. Na supposed to be na ikaw na founder, ikaw yung pumagitna, ikaw yung maging mediator para ipaintindi sa dalawang partido na to kung ano yung nangyayari. Ikaw yung magpapaliwanag, hindi yung ikaw yung magsisindi ng apoy para mas lalong lumiyab ang gulo. Nakaka-disappoint, guys, no? Nakakadismaya talaga. So, tingnan natin, unti-unti nagkakaroon ng realization ang mga manonood at mga supporters. Lalo na kung talagang darating sa tulpo to, ang dami talagang makakalkal, guys. No, lalo na kung yung mga sponsors ni Beyonce is panig sa Kalingap yung kalahati, panig dito sa Team Guapa ang kalahati. Magran ang bulan talaga, guys. No? So, let's wait and see, guys. And magla-live ako pag may time ako. Maraming salamat po. And God bless everyone.